She has to use the prosecution's evidence because that was the one identified by the witness. We will She can confront have the- a continuing objection. Excuse me, counsel. I am showing the defense document. The counsel cannot We will dictate not how I agree, will Your proceed with Honor. my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded that I will cross-examine? Counsel, that water is already under the bridge. You may request assisting counsel to check the copy being presented to Ms. Eileen, and you may make this the subject matter of your redirect later on. Thank you, The Your Honor. presiding officer will allow the counsel to present that document. Thank you, Your Attorney Honor. Christine, you may proceed. Hindi nagpatinag ang defense panel ni Vice President Sara Duterte sa sunod-sunod na objection o pagtutol ng prosekusyon sa isinagawang cross-examination sa testigong si Sailin May del Campo. Ipinunto ng depensa na walang karapatan ang prosekusyon na diktahan kung paano at anong mga dokumento ang gagamitin sa pag-usisa sa kanilang testigo. Si Sheena Torno magbabalita live. Sheena? Sa kabila ng mga objection o pagtutol ng prosekusyon ay naging matagumpay naman ang cross-examination ng defense panel sa testigong si Sailin May del Campo. Naging mainit ang salpukan ng depensa at prosekusyon sa pagsisimula ng Day 50 ng impeachment trial. Oras na kasing ng defense panel para sa cross-examination sa testigo ng prosekusyon na si Sailin May del Campo ng COA ICFAO. Biglang nag-object si Attorney Lorna Capunan dahil gumamit ang depensa ng sarili nitong kopya ng Audit Observation Memorandum so AOMs sa halip na kopya ng dokumentong isinumite ng prosekusyon. If counsel wants to confront the witness with documents she has identified, she has to use the prosecution's evidence because that was the one identified by the witness. We will She can confront have the- a continuing objection. Excuse me, counsel. Di naman nagpatinag si Attorney Christine Ferrer at iginiit na hindi maaring diktahan ng prosekusyon kung paano niya isasagawa ang cross-examination. Your Honor, we have prepared, Cons- I am showing the defense document. The counsel cannot We will dictate not how I agree, will Your proceed with Honor. my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded that I will counsel cross-examine? for- We will not Hindi naman pinabura ni Presiding Officer Zetter Cheese Escudero ang pagtutol ni Capunan at pinayagan ng depensa na gamitin ang kanilang mga dokumento. Counsel, that water is already under the bridge. You may request assisting counsel to check the copy being presented to Ms. Eileen, and you may make this the subject matter of your redirect later on. Thank The you, Your presiding officer will allow the counsel to present that document. Thank you, Your Attorney Honor. Christine, you may proceed. Dahil dito agad na ipagpatuloy ng depensa ang cross-examination. Sentro ng pagtatanong ng depensa kay Del Campo ang naging batayan at nakita nilang inconsistency sa pagsusuri ni Del Campo. Partikular na kwenesyon ang pagsusuri nito sa mga liquidation document at tugon ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education. Tinanong ni Ferrer kung nakasaad ba sa Joint Circular 2015-01 na maaring direktang mag-issue ng Notice of Disallowance o ND kahit walang noon ng Notice of Suspension o NS. In the case of the first and to third quarters, wala ho kayong in-issue na notice of suspension. Tama ho? Wala pong notice of suspension. Therefore, the Vice President, Office of the Vice President, was not able to comment on any supposed finding of the COA. Walang opportunity ho na magbigay ng comment yung Office of the Vice President bago pa ho ma-issue yung notice of disallowance. So walang naibigay na oportunidad para mag-comment ang Office of the Vice President to any notice of suspension na hindi naman na-serve. Wala pong notice of suspension na na-issue. Thank you. Paglilinaw ni Del Campo, wala silang inilabas sa Notice of Suspension dahil malinaw umano sa kanilang pagsusuri na may mali sa paggasta ng confidential funds. Pero bahagi ng right to due process ang issuance muna ng notice to suspension bago ang disallowance. Batay sa Joint Circular 2015-01, sinabi ng depensa na wala itong hayagang probisyon na nagsasabing maaring laktawan ng notice of suspension at direktang mag-issue ng notice of disallowance. Defensive naman agad si Attorney Capunan. Your Honor, the counsel is being argumentative with the No, witness. I'm We just object. asking a question. Sabi ko, What is the question again? ang Madam? question ko, despite of all of those reports, no, dinisallow nyo pa rin yung
payment of rewards. Kasi sabi ninyo, no proof of success. Di ba ho? Argumentative, Your Honor. Hindi, That is the finding of this Kaya nga ho, witness. sinasabi ko ho, attorney, kaya nga kinukonfirm ko ho. Nag-ugat ang pagtutol ng tanungin ni Perez Del Campo kung bakit nag-issue ang COA-ICFAO ng Notice of Disallowance, partikular na sa Protective Intelligence Operations Report. Ayon kay Del Campo, lehitimo lamang ang pagbibigay ng rewards sa mga informante kung may patunay na nagbunga o naging matagumpay ang impormasyong ibinigay ng mga ito. Sabi nyo nga, no? Dinisallow nyo yung rewards kasi nga walang evidence of success nung information gathering. Tama ho? Opo. Gayunman inamin ni Del Campo na pinahihintulutan ng Joint Circular 2015-01 ang crime prevention bilang bahagi ng confidential activities. Para sa depensa, maaari itong maging legal at valid na batayan ng Office of the Vice President sa pagpupondo sa kanilang Protective Intelligence Operations Report. Pins, idagdag ko lang dahil inamin din ng testigong si Sailin May Del Campo na sarili niyang interpretasyon ang kanyang ginamit na naging basehan niya sa paghahanap ng payment of success sa mga reward kaugnay ng confidential funds. Ito'y matapos sitahin siya ni Presiding Officer Setter Cheese Escudero dahil ang kanyang sariling interpretasyon ay wala sa panuntunan ng Joint Circular 2015-01. Balik sa iyo, Prince. Maraming salamat, Sheena Artono, sa iyong live report. Kinwestiyon ng depensa ang pamamaraan ng COA sa pag-evaluate ng confidential at intelligence fund operations ng Office of the Vice President. Ito ay matapos aminin ni COA State Auditor Sailin May Del Campo na sarili niyang interpretasyon sa Joint Circular ang ginamit niyang batayan sa paghahanap ng proof of success sa expenses ng OVP na dinisallow ng COA. Si Angel Pastor magbabalita. Sariling interpretasyon o personal knowledge, ito raw ang naging batayan ng COA auditor para i-disallow yung ilang gastusin sa confidential funds ng Office of the Vice President. Sa pag-isa rin ng depensa sa testigo, lumabas na wala sa guidelines na kailangang may maaresto para masabing matagumpay ang isang confidential operation. Sa cross-examination ng Defense Counsel Attorney Christine Ferrer kay COA-ICFAO State Auditor Sailin May Del Campo, inilatag ng depensa ang timeline ng mga aktibidad ng Office of the Vice President o OVP. Kabilang dito ang certification ng Protective Intelligence Operations Report of Engagements ni Vice President Sara Duterte para sa unang quarter ng 2023. Iprenisenta rin ang mga dokumento para sa second at third quarter na may certification ni Colonel Raymond Dante La Chica ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Isa sa mga aktibidad na nakalista ang ceremonial opening ng ika-106 na taong pagkakasarinlan ng Bustos Minasa Festival sa Bustos, Bulacan. Tinanong ng depensa kung bahagi ba ng surveillance at information gathering activities ang mga naturang aktibidad. Kinumpirma ni Del Campo na kabilang ito sa intelligence gathering activities gaya ng pakikipag-ugnayan sa intelligence operatives at profiling ng mga participant. May nakalagay yung table, no? Tingnan lang natin isa-isa, no? Kung ito ba talaga ay intelligence work o hindi, no? So, etong number 5, tingnan natin yung item number 5. Liaising with intel operatives and respective informants of the PNP for the data information gathering needed for the threat assessment on criminalities in the municipality of Bustos and its neighboring communities. Ano yan? Intelligence work ho yan or ano lang ng admin work lang ng Office of the Vice President? Ang pagkakaintindi ko po dyan, yan yung naging part ng ano yung activities, yung sa... Hindi, tatanungin kita, based on how it appears, ano ho yan? Liaising with intel operatives, ano ho yan? Normal lang ho yan sa Office of the Vice President na mag-liaise with intel operatives? Or part ho ba yan ng intelligence work? Sa tingin nyo lang ho. Papasok po siya sa intelligence gathering. Okay, salamat po. Number 7, intelligence fusion for the threat assessment and situation update. Ano ho yan? Papasok ho yan sa intelligence or normal work lang yan ng OVP? Sa intelligence. Salamat po. Profiling of participants who will be attending the event provided by organizers. Part 2 ba yan ng normal na function ng OVP? Or papasok ho siya sa intelligence work? Sa intelligence work po. Okay, salamat po. Deployment of intel operatives and informants along routes, primary and alternate, from the landing zone to the venue. Is that an OVP admin work or intelligence related ho yan? Kasama po yan sa intelligence related activities. Okay, salamat po.
Ang naturang report ay sinumite ng OVP bilang tugon sa Audit Observation Memorandum o AOM upang ipakita ang mga aktibidad na isinagawa kaugnay ng confidential operations. Ilang beses din kwinesyon ng depensa kung bakit hindi maaring ituring na proof of success ang kawalan ng insidente o banta sa seguridad matapos ang isang confidential operation. Sabi nyo nga, no? Dinisallow nyo yung rewards kasi nga walang evidence of success nung information gathering. Tama ho? Opo. Okay. Kasi nga ho, gusto nyo ho ng proof na may nahuli. Sinabi nyo yan kahapon sa testimony nyo. Yes po. Ang tanong ko sa'yo ngayon, alam niyo ho ba, no? Do you know that one of the purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention? Alam niyo ba yon? Kasama po ang crime prevention pero depende rin po Hindi, ito sa just mandate, answer my question, mandate ng yes or agency. no? Opo, kasama. Nilinaw naman ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero kung kailangan bang may maaresto upang masabing naging matagumpay ang information gathering o surveillance activity. Ayon kay Escudero, walang nakasaad sa Joint Circular 2015-01 na kinakailangang may mahuli upang mapatunayan ang tagumpay ng isang operasyon. Inamin naman ni Del Campo na sarili niyang interpretasyon ang ginamit niyang batayan sa paghahanap ng proof of success para sa mga reward na isinagawa gamit ang confidential funds. Kinumpirma rin niya na ang kanyang pagsusuri sa mga transaksyon ay nakabatay sa sarili niyang opinyon at interpretasyon sa mga probisyon ng Joint Circular. Ayon sa tanong ng Council, simple lang po naman, nakalagay ba sa Joint Memorandum Circular 2015-01 na kailangan may mahuli para maging successful ang isang pagbigay ng reward or information? Wala pong nakalagay. Ang nakalagay lang po, proof of success of information gathering and or surveillance So, activities. interpretasyon niyo po yun na dapat may mahuli para maging successful? Ay based po yon sa aking professional judgment and based on the evaluation po ng documents in na ito is based po sa joint circular. Pero hindi po yun nakalagay sa joint circular na maliwanag. Hindi po. Nakalagay lang po proof of Interpretasyon success. niyo na po yun. Doon po sa pag-evaluate ko, yun po yung naging basis Okay. ko. Bago mag-adjourn nitong Miyerkules, nagkaroon ng ruling si Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero na iwasan ang magkomento ng bawat panig na makakaapekto sa daloy ng impeachment trial. Iminungkahi ng Presiding Officer na kumuha ng spokesperson na hindi kasama sa paglilitis. Sa susunod na Lunes, August 17, ay pagpapatuloy ng prosecution panel ang presentasyon ng mga testigo dito nga sa Article 1 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Mula dito sa Senado para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Angel Pastor, SMNI News.